Kaugnay ng balitang yan, kunan natin ng reaksyon si Fe Abling Yu, Inbound Committee Member ng Philippine Tourist and Travel Association o PTTA. Magandang hapon po, Miss Fe, at welcome po sa Arangkada Balita. Magandang hapon, sir. Yes, magandang hapon, ma'am. Ma'am, una, anong reaction niyo muna dito sa panukala po ni Congressman Sandro Marcos na alisin yung travel tax para sa mga babiyahing mga Pinoy? Well, actually, sir, kung tatanggalin, in my own honest opinion, kung tatanggalin po natin yung Philippine Travel Tax, alam naman po natin na yung Philippine Travel Tax, it is, bago po yung nagawa, it's a law. It's a law. So kung tatanggalin po siya, it will take another law para tanggalin siya. Pero sir, di ba alam naman natin for a fact na marami po ang nakikinabang diyan sa Philippine Travel Tax na yan. In fact, hindi po ang airline na nakikinabang dyan, kung hindi yung iba-ibang ahensya ng ating pamahalaan. So, yan po ay pinapataw lamang naman doon sa mga katulad natin, sa ating mga kababayan, na nais magbiyahe palabas ng Pilipinas. So, kung tatanggalin po natin yon, mawawalan po ng, tulong ang ating gobyerno doon sa mga ahensya na dapat talaga beneficiary ng Philippine Travel Tax. Kasi kumbaga, katulad ko, 5 kaming magkaanak. Yung travel tax times 5 agad. Hindi ba? At pag nawala yon, mas maiengganyo nga akong mag-travel sa labas ng bansa. Hindi Kasi sa atin. hindi naman yan Kung inbound pinopromote natin tourism sa atin. Oo nga. Pero alam mo, well, yun nga po Pero okay ako dun sa Batasan kasi affected rin ako Kaya nga. lalo na yung mga pamilya, no? Pero sa inyong karanasan po ba, ano po ba ang dahilan kung bakit mas gusto ng mga Pinoy na mag-travel abroad kaysa sa sarili nilang bayan? Well, kabalitaan naman po talaga na sabi mataas ang magbiyahe dito sa loob ng ating bansa. Nagiging mataas lang naman yun, sir, kung halimbawa ang ating pagpaplano ng pagta-travel ay yung ura-urada. Pero kung tayo naman po ay magpaplano ng ating pagpa-travel sa ating bansa, meron tayong lead time. Bumili tayo ng ticket ng mas maaga, mag-book tayo ng hotel ng mas maaga. Huwag tayong sumabay doon sa mga peak season. Mura din naman po talaga mag-travel sa ating bayan. Huwag lang po tayo talagang, halimbawa po sir, I will cite you an example. Halimbawa po, kung kayo po ay hindi surfer, bakit po kayo pupunta ng Siargao? Kasi po ang Siargao is a niche market. Kasi lagi po pinag-uusapan yung Siargao, sobrang mahal. Ang Siargao po is a niche market. This is for the po. Ito po yung mga nagsisurf. So, kung baga po, kahit naman tayo, hindi tayo nagsisurf at gusto natin pumunta ng Siargao, wag po yung weeks before. Kailangan po meron talaga tayong siguro months before, bumili na tayo ng airfare, bumili na tayo ng accommodation, at wag po tayong sumabay doon sa may mga festivals o may mga okasyon sa Siargao. Ganon din po sa ibang parte ng Pilipinas. Gawin po magplano po talaga. Ang pagta-travel naman po talaga ay nasa tamang pagpaplano. Hindi. Gusto ko lang po sabihin na kahit na po, mas mura pa rin pumunta sa mga, for example, Vietnam, Thailand, even Japan. Ito nga, ma'am, the partner, di ba? Lagi ko sinasabi. Ako, ma'am, minsan nagagalit na kayo nanay ko. Sabi, ba't di ka umuwi sa ating probinsya, which is Batanes? Pero kasi nakikita niya, pumunta ako ng Indonesia. Pero paliwanag ko nga sa kanya, mas mura yung pamasahe ko sa Indonesia na 9,000 kaysa pupunta ako ng Batanes sa 16,000. At nung huling tingin, kahit advance yun, ma'am, 16,000 yung pamasahe diba? namin. And yung yung pag medyo malapit na, dapat may event ako may reunion kami sa March. Pero 26,000 yung sa Batanes. Ma'am, ba't ba mataas ang pamasahe sa amin? Hindi ako makauwi sa probinsya namin Ang paliwanag doon, sir, is ganito. Kasi nga po, ang Batanes, kumbaga, weather permitting ang Batanes. At hindi naman ganon karami talaga ang eroplano na lumilipad sa Batanes. Di po ba? So, unlike po yan, kung pupunta tayo halimbawa ng Bali, which I believe doon kayo pumunta, marami tayong mga choices. May Philippine Airlines, may Cebu Pacific, meron pa po tayong ibang, meron pa tayong Air Asia, meron pa po tayong mga choices na ibang pwedeng pumunta sa Bali. Ang Batanes po kasi talagang
kumbaga, hindi po siya pwedeng i-compare Oo. sa iba. Kasi nga po parang unique destination Ang, din po. ang problema Bataan. na monopolize po siya eh, no? Na kumbaga isa lang eh. Isa lang Oo yung nga po, airline sir. doon and yung i-choice mo iba ay maliliit na eroplano. Exactly, sir. Kasi hindi naman po pwedeng, yun po ang isang mga dahilan, sir. Di ba? Pag yung ating mga pinupuntahan ay hindi naliliparan ng malalaking eroplano at maliliit lamang, Nagkakaroon ng meaning yung premium. yung inventory ay kokonte. So yung distribution po ng cost among the passengers ay lumalaki. Whereas kung malaki po ang eroplano, halimbawa po, sir, pumunta tayo sa ibang parte ng ating bansa, halimbawa sa Cebu, Aha. sa Bohol, o sa Palawan, o kung saan man, na maraming malalaking lumilipad sa Davao, maraming lumilipad na eroplano, kung baga po, sir, at malalaki at that point, yung distribution po ng cost ay mas maganda compared po doon sa maliliit na destination na ang pumupunta lang po ay mga propeller na mga eroplano. Parang ganun po, sir. Supply and demand nga po kasi yan eh. Kung kaunti yung Supply and demand, edi mas mahal talaga, no? Oo, parang premium kasi yung pag-travel. Ako rin po, same ako sa Ilocos Norte, for example, Lawag. Medyo mahal rin po compared to Cebu, for example. Lalo na kung papalapit na rin, no? Medyo malapit yung travel, mo. Pero kaya ang ending ko minsan, imbis na pumunta ako sa Ilocos Norte or sa Lawag, punta Punta ka na lang ako sa Korea. Oo, di ba? Iba ka na lang. So parang, paano pa ma-encourage na hindi mangyari po yun, ma'am? Ganito lang po, sir. I think ang ating Department of Tourism sa pangunguna po ni, of course, ng ating butihing Secretary Cristina Garcia Prasco, ay nakikipag-usap sa mga airline companies sa tulong ng DOTR kung paano po mapapababa at masusolusyonan yung ating taas na pamasahe dito sa ating bansa. Ang bansa po kasi natin, ma'am, for one, is very archipelagic. Talagang lilipad ka eh. Lilipad ka para, yun po yung nakakadagdag, sir eh. Halimbawa, may mga turista tayong dumating sa Manila, tapos gustong pumunta ng ibang lugar sa ating bansa. Talagang mangangailangan pa siyang bumili ng domestic airfare. Kasi hindi po katulad yung nababanggit nyo kanina, kung tayo ay pupunta sa Vietnam, pag-landing nyo po sa ganitong lugar, ando na po kayo. Kasi hindi po naman archipelagic ang Vietnam compared sa ating bansa. Yun po ang isa sa mga dahilan bakit po ang eroplano natin ay nagmamahal. Okay, last question na lang para sa mga hiling mag-travel. Ano po ang tip nyo para hindi tayo masyadong, para abot kaya ang pag-travel ng ating mga kababayan? Well, again, ang sinasabi ko nga po, ma'am, is katulad nyo, katulad ng iba, nagbabiyahe po tayo, tamang paghahanda lamang po. Kumbaga, marami naman pong ino-offer ang mga airline companies. Hindi man po ganun karami ang ino-offer nilang seat sale, kumbaga na tinatawag. Pwede naman po nating abang-abangan yon at makakuha tayo na talaga ng magandang deal sa iba-ibang eroplano na lumilipad sa ating bansa. Ganon din po, hindi lamang po sa ating bansa. Ganon din po ang tamang pagpaplano doon sa pumupunta sa ibang bansa. 'Di ba? Parang magplano tayo ng maaga, makakuha tayo ng big deal. Marami pong mga offer ang mga credit card companies na nag-o-offer ng ganitong mura para makakuha kayo ng mababang airfare. Ganon din po, hindi lamang po sa airfare. Opo. Maging sa maging sa hotel Opo. o sa accommodation na tinatawag natin. Opo. Kung maaari lang po, iwasan natin. Katulad ngayon sa ma'am, nalalapit ang Holy Week. So kung Holy Week o kaya kung sa Japan, yung tinatawag nating Sakura Festival. Pag pumunta po kayo ng ganong mga petsa sa ganong lugar, sa Japan especially, ma'am, hindi po kayo bababa sa 2,000. $2,000 ang inyong package. Kasi po, iba ang market pag ganong petsa. Opo. Marami po, mahal po talaga. Sige po. Opo. Maraming salamat, Ms. Fe Abling Yu ng PTTA.